Kayo pong mga taga Metro Manila, pakinggan niyo po at panoorin niyo ito mabuti. Maganda na kayo sa mabigat na daloy ng traffic. Simula bukas hanggang sa linggo, meron pong ilang kalsada na isasara. Magkakaroon po ng 3 araw na shake drill ang MMDA. Tutukan niyo mabuti itong pagbabalita ni Salima Refra. Mga nagbagsakang gusali, mga saradong kalsada, at mga taong sugatan o nasawi. Ito ang mga pinaghahandaang mga eksena para sa gagawing Metro Shake Drill bukas sa Kalakhang, Maynila. Pero imbes na panandali ang drill, gagawin ito mula alas 4 ng hapon sa kasagsagan ng rush hour Friday traffic hanggang araw ng linggo. Monster traffic daw ang inaasahang idudulot nito. We will be expecting na monster traffic kasi we will consider na may senaryo tayo na ang kalsada bukas is full of debris. Nagbagsakan po yan. Then some of the bridges, may senaryo tayo ng Guadalupe Bridge will collapse. So we will also simulate it na traffic po talaga. Walang movement ang trapiko. Sa pag-aaral ng JICA o Japan International Cooperation Agency, oras na gumalaw ang West Valley Fault, lilikha ito ng 7.2 magnitude na lindol o ang tinaguriang The Big One. Base sa populasyon ng pinag-aralan ito noong taong 2004, 35,000 ang maaaring masawi, 115,000 ang maaaring masugatan, at 170,000 ng mga struktura ang masisira. Yung statistic po ng population is 2,004. Mas malaki po ngayon dahil almost already 12 years. Talaga dapat gawin natin to. Iba na po yung naghahanda tayo, no? Para maiwasan yung tinatawag nating major casualty sa buhay ng mga residente dito sa Metro Manila. Sa shake drill na gagawin, magkakaroon din ng iba't ibang senaryo sa 17 lungsod sa Kamaynilaan. May itatayong emergency operation centers, evacuation centers at field hospitals sa 4 na tinakdang quadrant sa Metro Manila. Isa sa mga lugar na inaasahan ng masikip na trapiko bukas, ang buong Ortigas Center kung saan magkakaroon ng mga road closure. Itong kahabaan ng Emerald Avenue ay magkakaroon ng malaking senaryo ng fire, collapsed building, vehicular crash, may high angle rescue, may firefighting, may breaching sila ng mga kunyari pag may natrap, mass casualty incident. Bukod sa mga paghahanda kung lumindol, magkakaroon din ng pagresponde sa mga sitwasyong may terrorist attack o di kay active shooters. Eksklusibong pinakita sa GMA News ang paghahanda ng kauna-unahang Rescue Task Force sa Pilipinas na binubuo ng mga SWAT, mga bumbero at mga paramedics ng Pasig. Pagdating ng mga counter-terrorism, sama-sama na tayo nagtutulungan. So kailangan pare-pareho ang galaw natin, ang SWAT, ang EMT kung kailangan sumabay pag-rescue ng mga tao. So ang galaw ng SWAT, galaw din ng EMT. Salima Refra, Nakatutok, 24 Oras.